Bago tayo magsimula, gusto ko lang batiin yung solid katakip silim natin ng belated happy birthday. Si Ma'am Jeya. June 17 yung birthday niya. Belated happy birthday po, Ma'am, and many more birthdays to come po. At sa mga nais magbahagi ng kwento, mag-email lamang po kayo sa pntstories6@gmail.com at kami na pong bahala mag-ayos ng inyong kwento. Simulan na natin. Ako si Randy, taga Batangas. Kwento ko lang tong totoong nangyari sa amin noong 2017 sa mismong burol ng tiyuhin kong si Uncle Berting. Isa siyang mabait na tao, pero kilala rin sa baryo bilang medyo misteryoso. Marami raw itong alam sa kulam at hilot, pero hindi naman siya napatunayang may ginagawang masama. Isa lang siyang tahimik na lolo na mahilig mag-alaga ng manok at magbilid ng dahon ng sambong sa likod ng bahay. Sa lumang bahay siya ibinurol, yung bahay nila sa may paahan ng bundok. Matagal na itong walang nakatira, kaya kami-kami lang mga pamangkin, kapatid at ilang kapitbahay ang naandoon. May nararamdaman na agad kaming kakaiba sa unang gabi pa lang. Malamig ang hangin kahit tag-araw at parang ang bigat ng paligid. Habang nagdadasal kami, pansin kong parang may nakatayo sa dulo ng hallway, malapit sa lumang kwarto ni Uncle Berting. Maliwanag naman ang ilaw, pero para bang may mga aninong sumisilip. Tapos mawawala kapag tinutukan ng tingin. Napansin ko rin yung mga kandila sa paligid ng kabaong. Laging may nauupos ng kusa kahit walang hangin. Ikalawang gabi ng lamay, nagpaiwan ako kasama ang pinsan kong si Junel para magbantay. 12:00 ng gabi, habang nagkakape kami sa labas ng bahay, bigla naming narinig ang isang mahina pero klarong katok mula sa loob. 3 katok mula sa mismong kabaong. Tumigil kami, nagkatinginan, nagbiro pa si Junel. Baka gustong sumama ni Tito sa atin magkape. Ngunit maya-maya, lumamig ang paligid. Literal na parang may nagyayelong hangin na dumaan sa pagitan namin. Tumindig ang balahibo ko. Pagpasok namin, nakita naming nakabukas ng bahagya ang kabaong. Di namin alam kung kami lang ba ang may sala o may gumalaw. Pero tiyak ko, kanina lang, mahigpit yung pagkakasara niyan. Sinilip ni Junel, nanginginig pa. Andun pa rin si Uncle Berting, pero may kakaiba. Nakangiti ito, hindi siya nakangiti kanina. Kinabukasan, dinala na sa simbahan ang bangkay. Doon, may lumapit sa amin na matandang babae, taga ibang barangay. Tahimik siyang nagsindi ng kandila at nagdasal. Pagkatapos, lumapit siya sa akin at tinanong, "May nakaramdam ba sa inyo ng kakaiba sa lamay?" Umamin ako. Tumango siya at mahina niyang sinabing, "Hindi pa tapos ang pakikipag-usap ni Berting. May naiwang lihim yan sa bahay nila. At hanggat hindi yun naaayos, hindi siya tuluyang makakaalis." Pagkatapos ng libing, bumalik kami ni Junel sa bahay para linisin ang lugar. Sa ilalim ng kanyang lumang aparador, may natagpuan kaming maliit na kahon. Sa loob nito, may papel, parang sulat, at isang piraso ng kulay itim na buto. Ang sulat ay may babala. "Huwag niyong hahayaang makuha ng masama ang butong ito. Ilibing ito sa lupa, sa ilalim ng punong may puting bulaklak." Ginawa namin, at simula noon, tumigil na ang mga kababalaghan sa bahay.
Hanggang dito na lang po. Salamat sa pagbabasa ng kwento. Ako si Ellie, dating sakristan sa simbahan sa may bayan ng Taal, Batangas. Estudyante pa lang ako noon, mga 17 years old, at kadalasan akong inuutusan na magserbisyo sa misa, kasal, binyag, at pati na rin sa mga misa para sa patay. Akala ko dati, normal lang ang lahat sa mga burol. Hanggang sa isang gabi ng Biyernes, may burol sa lumang chapel malapit sa simbahan. Ang patay ay si Mang Gilberto, isang retiradong sundalo na kilala sa lugar bilang may topak, dahil madalas daw itong nakikitang kinakausap ang hangin o nakatitig sa wala. Ako ang inassign para magbitbit ng insenso at tumulong kay Father sa misa. Habang binabasbasan ang kabaong, napansin kong parang may umuusok sa loob ng kahon. Akala ko ay epekto lang ng insenso ko, pero iba ang amoy. Masangsang, mabaho, parang nasusunog na buhok. Lumapit ako at napalingon si Father sa kabaong. Tapos mahina niyang sinabi sa akin, "Ellie, huwag kang titingin sa muka." Pero huli na. Napatingin ako at sa ilang segundong yun, nakita kong nakadilat ang patay. Si Mang Gilberto, nakadilat, nakangiti at parang kumukurap. Pagkatapos ng misa, nilapitan ako ng apo ng namatay. Sabi niya, "Kita mo rin, no?" Ngumiti lang ako, pero hindi ko alam ang isasagot ko. Sabi pa niya, "Sabi ng lolo ko noon, pag binanggit mo ang pangalan ko sa misa, didilat ako't makikinig." Natahimik ako dahil sa sermon ni Father kanina. Binanggit niya ang buong pangalan ni Mang Gilberto 3 beses. Pag uwi ko, dinala ko hanggang bahay ang amoy ng insenso. Hindi nawala kahit maligo ako. At habang natutulog ako, nanaginip ako. Sa panaginip ko, nasa chapel ulit ako. Ako lang, mag-isa. Sa harap ng kabaong, may lalaking nakauniforme ng sundalo. Hawak ang baril. "Salamat sa misa, pero may naiwan akong gamit. Pakibalikan." Aniya. Pagtingin ko sa likod ng kabaong, may lumang dog tag. May pangalan niya. Kinabukasan, bumalik ako sa chapel. Walang tao. Tahimik. Sa ilalim ng mesa, kung saan inilagay ang insenso, may dog tag nga. Lumang-luma. May kalawang. Ibinigay ko ito sa apo. Nang makita niya ito, umiyak siya. Matagal na naming hinahanap to. Noong huling gabi ng burol, hindi na bumalik ang amoy. Hindi na rin bumukas ang mga mata ng patay. Simula noon, tuwing may misa ng patay, hindi na ako basta-basta tumitingin sa muka. At kapag binabanggit ang pangalan ng patay, tahimik lang ako. Hanggang dito na lang po ang kwento ko, Sir Dave. Maraming salamat po. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Kuya Roger. 42 na ako, taga San Pablo, Laguna. Driver ako ng karwahe ng punerarya simula pa noong ako'y 25 years old. Sanay na ako sa mga lamay, libing, at kung ano-anong kwentong kababalaghan. Pero may isang karanasang
hindi ko makakalimutan hanggang ngayon. Araw ng Sabado, mainit at maliwanag ang panahon. Walang ulan, walang kahit anong senyales na masama ang panahon. Ang ililibing noon ay isang 19 na anyos na babae na nasawi sa bangungot. Sabi ng pamilya, wala raw sakit, wala raw iniinda. Basta isang araw, hindi na nagising. Simple lang ang libing, sakay sa likod ang kabaong. May ilang kamag-anak na sumasabay sa sasakyan sa likod namin. Habang paakyat kami sa maliit na libingan sa may bundok, napansin kong gumagaan ang takbo ng sasakyan. Parang hindi na mabigat ang karga kahit alam kong may kabaong ito. Luminga ako sa side mirror. Wala namang kakaiba. Pero nang tignan ko ang rear view mirror, may babaeng nakaupo sa tabi ng kabaong. Hindi ko agad napansin. Baka bunga lang ng init ng araw o pagod. Pero nang lingunin ko muli, wala siya dun sa salamin sa gilid. Nasa rearview mirror lang siya nakikita. Mahaba ang buhok, putlang-putla ang muka, at hindi siya umiimik. Tumingin siya diretso sa salamin, sa akin. Napamura ako sa gulat at halos mapapreno ng bigla. Napansin ng katabi kong sakristan. Tinanong kung okay lang ako. Hindi ko siya sinagot. Pagdating sa libingan, bumaba ako agad para magyosi at kalmahin ang sarili. Nang binaba na ang kabaong, lumapit ang nanay ng namatay at mahina niyang sinabi sa akin, "Kuya, nakita mo rin ba?" Napatingin ako sa kanya. Madalas daw siya sumama sa mga biyahe. Ayaw niya raw ilibing. Nang pabalik na ako ng punerarya, ako na lang mag-isa sa karawahe. Gabi na, malamig ang hangin, tahimik sa daan. Habang minamanayho ko ang sasakyan, muling tumingin ako sa rearview mirror. Wala na ang kabaong, wala rin ang babae. Pero sa likod ng tenga ko, may naramdaman akong malamig na hininga at isang bulong ang halos hindi ko maintindihan. Hindi pa ako handa. Simula noon, tuwing may sinasakay akong kabaong sa likod, lagi kong tinatakpan ng rearview mirror. Hindi dahil sa takot, kundi dahil may mga hindi mo na kailangang makita, lalo na kung ayaw pa nilang mawala. Ako si Eddie, 56 na ngayon, at halos 30 taon na akong supultorero o tagahukay ng libing sa isang pampublikong sementeryo dito sa Cavite. Kung ano-anong klaseng lamay, burol at libing na ang nasalihan ko. Pero isa sa mga hindi ko makakalimutan ay ang pangatlong hukay ng taong 2013. Oktubre yun. Sunod-sunod ang mga libing dahil sa isang aksidente sa kalsada. 3 magkakaibang lalaki ang sabay-sabay na sawi sa banggaan ng tricycle at truck. Unang araw, hinukay ko ang unang libingan. Walang problema. Kinabukasan, ikalawang hukay. Maayos din. Pero sa ikatlong araw, bago pa man ako magsimula, lumapit sa akin ang isang matandang babae. Wala siya sa listahan ng pamilya. Nakaitim, may hawak na payong kahit maaraw. Sabi niya, "Huwag mong hukayin yan. Huwag mong hukayin ang pangatlo. Wala sa tamang oras." Siyempre, inakala kong nasisiraan ng bait.
Ngumiti ako sabay sabing, "Trabaho lang po, Nay." Tumango siya, pero bago siya lumayo, binulong niya sa akin, "Hindi lang lupa ang mabubuksan mo dyan, pati yung nilimot na." Pagsapit ng hapon, sinimulan ko ang hukay. Mahigit 6 na talampakan ang lalim, pero kakaiba ang lupa. Mabigat, basa, parang may nakabaon. Habang hinuhukay ko, bigla akong may nahukay na lumang kahoy. Parang takip ng baul o kabaong. Pero hindi ito kasama sa records ng sementeryo. Hindi kami basta-basta nagbubungkal ng may nakalibing na. May listahan kami ng lahat ng nicho. Nang bahagya ko ng maaninag ang kahoy, biglang nagdilim ang paligid. Umusok ang lupa. At mula sa ilalim ng hukay, may sumingaw na amoy ng bulok na karne at insenso. Narinig ko lang ang sarili kong napasigaw. Hindi ko alam kung takot, hilo, o pareho. Lumapit ang isa sa mga kasamahan ko at tinulungan akong hukayin. Doon namin nakita ang lumang kabaong. Sira na, buhaghag na, pero may natirang kalansay. At sa dibdib nito, may itim na rosaryo na may krus na nakabaliktad. Biglang dumating ulit ang matandang babae. Dahan-dahan siyang bumaba sa gilid ng hukay at nagsabing, "Sabi ko sa'yo, di ba? Diyan nakabaon ang taong isinumpa." Tumingin ako sa kanya. Doon ko lang napansin, wala siyang anino. Nagpa siya ang punerarya na ibaon muli ang bangkay. Pero bago namin tuluyang matabunan, biglang nagliyab ang rosaryo. Walang apoy pero natunaw ito sa harap ng lahat. Hindi namin maipaliwanag. Lahat ng nakakita ay nagdasal at tinawag ang pare. Binigyan ng dasal ang hukay. Inilibing na rin ang totoong bangkay ng biktima sa ibang pwesto, sa ibang lote, malayo sa pangatlong hukay. Simula noon, ang hukay na yon ay hindi na ginagalaw. Pinabakuran at pinalagyan ng krus. Pero walang pangalan. Sabi ng iba, nilibing daw doon ang isang tao na na-excomunica. Itinakwil ng simbahan at isinumpa ng sariling pamilya. Bawat undas, may kandilang kusang umiilaw sa mismong ibabaw nito kahit walang nag-aalay. At minsan, may bumubulong sa mga bagong sepulturero. "Huwag mong gagalawin ang lupa sa pangatlo."